Dear Lady Love TV, Gusto ko lamang namang maging masaya. Bakit ang hirap-hirap matagpuan? Matinding pagmamahal sa lalaki ang sumira sa buhay ni Maria noon. Mananaig pa nga ba ang pag-ibig kahit kapalit ipagkawala ng lahat sa kanyang buhay? Tunghayan natin ang panibagong kwentong aming hatid na pinamagatang Love Obsession with a Billionaire. Narito na po ang unang bahagi. Sino? Daniel, hindi ganyan. Hindi lahat ay nadadaan sa init ng ulo. Ngumiti ka. Huminga ka ng malalim at isipin mo ang lahat ng magagandang bagay sa buhay. Alam mo, ikaw ang isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Wala na akong ina. Namatay siya sa isang ambush halos 3 taon na ang nakararaan. Hindi ko nga masyadong maalala ang pagkawala niya. Basta dumating si Papa sa bahay na mugto ang mga mata. Naglaro ako noon ng Game Boy nang umupo siya sa tabi ko at bigla na lamang niya akong yakapin. Hindi ko maintindihan. 13 anyos ako noon. Wala pa akong masyadong muwang sa mundo. Ang alam ko lamang ay masarap ang buhay. Mayaman kami. Kaya kong bilhin ang lahat ng gusto ko. Lalong sumaya iyon nang dumating sa buhay namin si Mama. Para akong magkakaroon ng kapatid at nakita kong napakasaya ni Mama. Ang sumunod na nangyari ay dinala ko si Papa sa ospital kung nasaan si Mama ko. Hindi ko pa rin maintindihan ang nagaganap. Kasunod ko naglalakad si Johnny. Dama ko ang lungkot niya. 15 anyos na siya noon at sa tingin ko ay mas may alam siya sa nangyayari kaysa sa akin. Pumasok ka sa loob. Daniel, hinahanap ka ng mama mo. Mahinaw wika ni Papa sa akin. Tumingin ako sa kanya pagkatapos ibinalingan ko si Johnny. Sama ka. Hinata ko siya. Ang alam ko ayoko mag-isa. Komportable ako kapag kasama ko si Johnny. Anak na rin naman ang turing sa kanya ng mga magulang ko. Pumasok kami sa loob. Doon nakita ko si Mama na nakahiga sa kama at natutulog. Kakaiba ang kanyang itsura sa ngayon. Maputla siya at hindi gumagalaw. Ngunit kahit ganoon ay nababakas pa rin ang kagandahan niya. Ma, tawag ko. Sumampa pa ako sa kama niya at hinaplos ang kanyang braso. Mama, niyug-yug ko iyon para maramdaman niya ako. Daniel, mahinang tawag niya sa akin. Nandito na. Nandito ka na. Bahagya siyang ngumiti. Anak, sorry. Para saan? Ano bang nangyari? Sabi ni Pa, hinahanap mo ako. Anong sakit mo? Sa kakailan ba ako papatuli? Tanong ko. Palagi kasi siyang nangangako na sasamahan niya ako magpatuli. Ang sinabi ni Johnny sa akin ay kailangan ko daw gawin yon sa lalong madaling panahon dahil baka kumunat na ng husto ang balat ko doon. Mama smiled. Inabot niya yung kamay ni Johnny. Nagmamasid lang ako sa kanila. Ikaw nang mag-alaga sa kanya, Johnny. Huwag na wag mong iiwan si Daniel. He needs you. You're his brother now. Take care of him. Wika niya. Take care of him. Kumunot ang noo ko nang bigla na lamang bumitaw si Mama sa braso ni Johnny. And Johnny cried. Napatingin ako sa kanya. Naalarma. Bigla na lamang akong nilukuban ng kalungkutan. Mama, tinawag ko siya pero hindi na siya sumagot sa akin. Wala na si Mama. Tumingin ako kay Johnny na umiiyak din. Nilapitan ko siya at niyakap. Umiiyak na rin ako. Hindi ko maintindihan kung bakit sa dami ng masamang tao sa mundo ay si Mama pa ang kukunin sa akin. Napangiwi ako. Nagising ako sa sakit na nararamdaman ko. Ang hindi ko maintindihan ay araw-araw naman akong halos gumigising sa umaga. Ngunit naging napakaiba ng araw na iyon. May masakit sa akin. Napakagatlabi pa ako. Ang sakit-sakit ng puson ko. Nagmulat ako ng mga mata. Bumungad sa akin ang pamilyar na kulay ng silid ko at ang mga kortina sa aking bintana. Nilalamig ako. Malakas yata kasi masyado yung aircon ko. Pilit kong kinakapa yung remote sa gilid ko, pero hindi ko naman yun makita. Maria del Mundo, ano nga naman ba ang pinasok mo? I bit my lower lip harder. Ang sakit nung keps ko. Sobra. Naisip ko na baka dinatan ako habang ako ay natutulog. Kaya ngayon inaate-ake ako ng dysmenorrhea. Ganoon kasi ako tuwing may mens ako.
Napakasakit. And I sat up. Nang maupo ako at sumandal sa headboard ng kama, ay doon ko na malaya na wala pala akong kahit anong saplot sa katawan, kundi ang kilt na ginawa ng lola ko nung buhay pa siya. Inalala ko kung paano nakatulog ako na nakahubad. Lasing ba ako? Hindi ko matandaan. Ngumiwi ako, malayang malaya. At malamang kaya hindi ko matandaan ay dahil lasing nga ako kagabi. Bumaba ang kumot na nakatakip sa katawan ko. Agad ako napatangin sa bedsheet ng kama na may kulay pula sa gitna. Napangiwi ako lalo. May mens nga ako. Wrong timing. May outing pa naman kami ng mga kagrupo ko bukas. Mukhang hindi pa yata ako makakapag-swimming. Pinilit kong tumayo mula sa kama at maglakad. Kahit pa ika-ika patungo sa banyo. Hindi na ako nag-abala pang magbihis. Wala namang papasok sa bahay ko. Wala na mga magulang ko. Nasa States na sila kasama ng mga kapatid ko. I have 3 other sisters at hindi katulad ng ibang magkakapatid. Wala kaming sibling rivalry. Iyon kasi ang perks ng halos 8 taon naming age gap. Ako ang pangatlo sa magkakapatid. 18 na ako. Ang bunso kong kapatid ay 10 years old pa lang. Si Ditsi Karen ay 26 samantalang ang panganay namin na si Ate Rochelle ay 34 na. Sa Las Vegas na sila nakabase lahat. My eldest sister was the manager of very high-class casino in Vegas. Naipetisyon na niya bilang family status yung buong pamilya. Ako lang ang nagtsatsaga magstay sa Pilipinas dahil gusto kong dito mag-aral. Pumasok ako sa bathroom ko at sumalampak sa inodoro. I let the gas out. Umaga, natural reaction. Isa pa, humihilab yung tiyan ko. I started pooping. Hindi naman nagtagal natapos ako at hinugasan ko yung sarili ko. I washed my hands. Pagkatapos ay umakyat ako sa baitang upang maligo. Pero nang ibukas ko ang shower curtain, inilukuban ako ng takot. My God! I screamed. There was a naked man inside my bathroom. He was taking a bath and his sting was pointing to the sky. And it's big and... Oh my God! Ano? Ano ka, bata? Balik sigaw niya. Say it. Shut the fuck. Sigaw ko. Lumabas ako ng bathroom pagkatapos ay nagbihis ako. Hindi ko alam yung gagawin ko. Hindi ako mapakali. Hindi ko maintindihan. Bakit may lalaki sa loob ng bahay ko? Bakit siya hubad? Anong problema niya? Sino siya? Suddenly I remembered the bloodstain in my bed. Was I forced? Napangiwi ako dahil sa sakit ng keps ko. Oh my God, I exclaimed. Narinig kong bumukas yung pinto ng bathroom. Lumingon ako. Nakita ko yung pink kong towel na nakabalot sa baywang niya. That was my favorite towel and he used that on his. I bit my lower lip. Nilapitan ko siya at pinagsusuntok. My God, binaboy mo ako? Galit na galit ako. Pinagkakalmot ko siya sa dibdib. Nagulat ako nang buhatin niya ako at ihiga sa kama. Pumatong siya sa akin. Gago ka pala. Sabi ko na nga ba, dapat binaril na kita. Ako pa ngayon ang bumaboy sa'yo samantalang ikaw tong walang hinto sa kaka. Sa akin kagabi? Akala ko hindi totoong virgin ka pa, pero ikaw ang pinakamalanding virgin na nakilala ko. Natigilan ako nang mapatitig ako sa mukha niya. Kilala ko siya. Siya ang panay. Nagpupunta sa university para sunduin yung prof ko sa psychology. Daniel Sanchez. Yun yung pangalan niya. Kilala ko siya. Actually, crush ko siya. Bigla ay bumalik sa akin yung lahat na nangyari sa amin kahapon. Kagabi at hanggang sa maiuwi kaming dalawa sa kama. Hindi ko pala siya dapat tawaging rapist dahil ako mismo yung nagbigay sa kanya ng aking sarili. Gusto ko ang nangyari. Gusto ko yung ginawa namin. Naiintindihan ko na rin kung bakit napakasakit ng down there ko. Iyon ay dahil sa paulit-ulit na pagsalakay niya sa kalooban ko. Masakit, masarap at overwhelming ang pakiramdam niya sa loob. His eyes were so deep. Gusto kong malunod sa kanya. Ngumiti ako. Good morning, stranger. Sinabi ko yon sa pinakamalandi kong tono. Ngumisi siya. Lalo akong hindi aalis ang labi mo kanina. See? Tanong niya. Can you expect me not to do the same? I smiled faintly at him. Seryoso yung expression ako nang maramdaman kong biglang pumasok sa loob ko yung alaga niya. Oo. Nasaktan ako dahil hindi pa naman ako ready. Napatitig ako sa kanya. Can't help it. Ikaw ang gusto kong kainin ngayong umaga. Umindayog siya. Kumembot ng konti pagkatapos isinimula na siya ng rhythm ng sayaw na siya lang naman ang nakakarinig.
I closed my eyes and enjoyed his intrusion. Napakasarap sa pakiramdam. Nakakapangiwi ang friction. Hindi lang isang beses na ulit ang bagay na yon. Paulit-ulit hanggang sa nakasanayan ko na. Pero habang tumatagal din nakikita ko sa kanya ang pangungulila niya. Hindi para sa akin kundi para sa ibang tao. Wala kaming relasyon pero may relasyon kami sa kama. At sa relasyong dapat ay 2 tao lamang sana, ay hindi naman naganap. Kama lang ang meron kami. Ngunit sa kamang iyon ay 3 ang tao. Ako, si Daniel, at si Ava, ang professor ko na lagi niyang pinupuntahan sa eskwela. Nung una ay hinayaan ko siya pero kalaunan ay nagiging manipis ako. Gusto kong pangalan ko naman yung sambitin niya. Pero sa tuwina ay si Ava, siya. Hindi lamang ako kumikibo. Hindi ko hahayaan na masaktan niya ako. Hindi ko nga alam kung bakit ako nasasaktan pagkatapos ay naisip ko. Nasasaktan ako dahil mahal ko siya. Hindi naman kasi masasaktan ang isang tao kung walang halaga sa kanyang isang bagay. Mahalaga para sa akin si Daniel at yun ang dahilan kung bakit ako nasasaktan sa tuwing si Ava ang sinasambit niya. Taon ang lumipas sa katangahan ko. Iyong ilang araw at inakala kong madalian ay tumagal ng 2 taon. Natuto na ako makipaglaro kay Daniel. Natutunan kong itago yung nararamdaman ko. Natutunan kong makipaglaro sa iba. Habang may nangyayari sa amin, ay may nangyayari rin sa amin ang mga nagiging boyfriend ko. Mas madalas pa rin kay Daniel pero ipinakikita kong hindi lang siyang lalaki sa buhay ko. Mahal naman ako ng lalaking nakakasama ko. Pero palagi hindi sapat yon para sa akin. Palagi ko siyang iniiwan. Inaamin kong mahinahanap talaga ako sa kanila. Nagagawa nilang tawagin yung pangalan ko sa tuwing nakikipag-sex sa kanila. Pero bakit si Daniel pa rin yung hanap ko? Pinanindigan ko yung pagkatanga ko sa kanya. Habang parang hilong talilong kay Ava, ako naman ay habol lang habol sa kanya. Kapag nasasaktan siya kay Ava, palagi ko siyang sinasalo. Ako yung safety net, pero ako rin yung palaging naiiwan. Ako ang nagmamahal kaya ako lang pa rin ang panay na sasaktan lamang. Hanggang sa isang araw, dumating ang hindi ko inaasahan. Nabuntis ako at alam kong si Daniel ang ama. Nangyari yon, 2 buwan matapos ng gabing umiyak siya sa akin dahil sumama si Ava. Kay Arnel. May naganap sa amin. Matindi. It was hard fucking, mind-blowing sex that lasted for hours. And 2 months later, through the pregnancy test kit, I got 2 lines. Buntis ako. Si Daniel ang ama. Napakasaya ko ng araw na yon pagkat buntis ako at may posibilidad na mapasakin ang pagmamahal niya dahil sa magiging anak naming 2. Agad ko siyang pinuntahan noon sa bahay. Double celebration yon dahil 21st birthday ko pagkatapos buntis ako. Sigurado akong matutuwa si Daniel. Pumunta ako sa bahay niya. May susi ako ng pad niya. Binuksan ko ang pinto pero nagulat ako na makita ko si Daniel na palabas naman ng bahay niya at may dalang maleta. Oh, Yala, nandito ka pala. Hindi na kita napuntahan. Tumawag si Ava, kailangan niya ako sa France. May conference kasi doon, wala siyang kasama. My baby needs me. He smiled happily. Napahawak na lang ako sa sikmura ko. He was saying that his baby needed him. What about the baby inside my womb? Nilagpasan niya ako. I'll see you when I get back. Bye for now. Napalunok ako. I sighed. Sino bang niloloko ko? Sarili ko lang. Clearly may ibang gusto si Daniel sa buhay at hindi ako kasama sa planong yon. Isinara ko ang bahay niya at muli akong sumakay sa aking kotse. I was broken. My heart was broken. Ngayon ay malinaw na sa akin kung gaano ako kawalan lugar sa buhay ng lalaking pinag-alayan ko ng lahat ng kaya kong ialay. Ang malas naman. Magmamahal na nga lang ako yung lalaking wala pang pakialam. Buntis ako pero hindi ko na nasabi. Hindi niya nalaman dahil wala siyang ibang alam kundi si Ava. Sa 3 taong magkasama kami, pulos Ava yung naririnig ko. Putang ina Ava. Sigaw ko sa langit. Ikaw lang. At iyak lang ako ng iyak noon. Umuwi ako sa bahay at pilit na kinakalma yung sarili ko. Maghihintay ba ako kay Daniel? Siguro ay pwede ko namang sabihin sa kanya na sa oras na yun ay umuwi na siya. Yun lamang muna ang plano ko sa ngayon. 2 buwan ako naghintay pa. Halos mag-4 na buwan na yung tiyan ko. Hindi ako nagpa-check up. Wala akong balak. Gusto ko sana'y kasama si Daniel. Ngunit ang araw na yon ay nagpunta ako sa mall.
sa baby section at hindi ko alam kung anong meron sa pink na medyas at iniyakan ko yon. Nag-shoplift ang medyas pagkatapos ay lumabas ako ng store. Naglalakad ako nang matigilan ako. Napatingin kasi ako sa gawin ng skating rink sa gilid ko. At hindi ako nagkamali. Nakita ko si Daniel kasama si Ava at masaya silang dalawa. Ah, walang hiya. Nakabalik na pala galing France ang gunggong. Hindi man lamang siya nagpapakita sa akin. Sinundan ko sila at nang magpaalam na ako na mag-CR, si Ava ay saka ako lumapit sa kanya. Pinaghampas ko siya. Nakabalik ka na palang tangina ka. Sigaw ko. Mukhang nagulat naman si Daniel. Iyak ako ng iyak. Bakit ko ba nararamdaman ng mga bagay na to? Hindi ko dapat ginawang paghihirap dahil lang sa mahal ko siya. Ayoko maging malungkot. Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Sigaw ko. Sa kama lang ang relasyong meron tayo. Si Ava ang palagi kong pipiliin. Alam mo naman yun, hindi ba? Para nagtatakang tanong niya. I shook my head and I walked out. Masyadong masakit yung nararamdaman ko. Hindi ko na nga alam kung saan ako pupunta pero natagpuan ko yung sarili ko sa isang abortionista. Iyak ako ng iyak habang nakaupo sa waiting area at naghihintay. Sorry baby. Sorry.